Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Anak mahirap itong si Fol. Lumaki siya sa pudar ng kanyang lolo na si Mang Gilberto na isang mangingisda. Simula pagkabata ay dito na siya nakatira. Maaga kasi siyang naulila sa kanyang mga magulang. Naaksidente kasi ang mga ito dahil lamang sa nasagasaan nilang isang aso. Tumilapon ang kanyang mga magulang at nahulog sa bangin, dahilan para bawian ang buhay. Nasa 8 taong gulang pa lamang si Paul noong mga panahong iyon nang mangyari ang isang aksidente. Kaya naman ito siya ngayon nakatira lamang sa kanyang lolo. Apa, agahan mo ang gising mo bukas ha. Isasama kita sa pangingisda bukas para may katulong ako kahit sa pagtatanggal lamang ng mga isda. Hindi na kasi ako masyado makakilos ng mabilis at gawa ng katawan ko. Medyo sumasakit na din ang mga buto-buto ko. Tumatanda na din kasi, kaya medyo humihina na. Sabi ng kanyang lolo Gilberto. Sige po lolo, agahan ko din po ang gising ko bukas. Total wala naman po akong pasok sa school. Kung sakaling di po ako magising na maaga, gigisingin nyo na lang po ako lolo ha. Sabi pa ni Fol. Siya, sige apa. Matulog ka na at para makapagpahinga ka na. Gigisingin na lamang kita mamaya. Sabi pa nito bago pumasok ng kwarto itong si Fol. Kinabukasan katulad ng kanilang usapan ay ginising ni Lolo Gilberto itong si Paul. Apa, gising na at papalaot na tayo. Kailangan nating makuha mga huling isda dahil baka mabulok lamang yon. Gising na apa. Pagyugyog ni Lolo Gilberto sa apo. Sorry po lolo, di po ako nagising na maaga. Tara na po. Sabi ni Paul at nagmamadaling tumayo. Chillax ka lang apa. Magkape ka muna bago tayo umalis para mainitan ang sikmura mo. Eto pinagtimpla na kita kanina ng kape. Inumin mo muna habang medyo mainit-init pa yan. Sabi ng matanda bago inabot ang kape. Maya-maya pa ay agad na silang pumunta ng bangka upang puntahan ang kinalat nilang lambat sa dagat. Ilang sandali lang ang kanilang inandar at agad silang nakadating sa paroroonan nila. Unang angat pa lang ng matanda sa lambat ay bumungad agad sa kanila ang napakadaming isdang nakasabit. Wow, lolo, ang dami pong isda niyan. Ang swerte naman po natin. Tuwang-tuwa na sabi ni Fol. Ay apa, huwag ka muna matuwa dyan. Halika, tulungan mo muna ako magtanggal ng mga isda. Bilis! At baka makakawala pa ang iba. Pagmamadaling tawag kay Paul. Agad namang pumunta si Paul sa unahan ng bangka at tinulungan sa pagtatanggal ng isda ang kanyang lolo. Halos nakadami sila ng huling isda nung araw na yon. Kaya naman nang dumaong sila sa pangpang ay agad nila itong pinatakal sa mga nakaabang na mamimili doon. Laking tuwa naman ni Paul nang mabayaran ng kanilang isda. Lolo, nakakatuwa po at madami tayong nahuling isda ngayon. May pambili na po tayo ng pagkain at may pambaon na din po ako sa school sa Lunes. Natutuwang sabi ni Fol. Naka, oo nga apo. Pasalamat talaga tayo sa Diyos dahil pinagbigyan niya tayo ngayong araw na makahuli ng madaming isda. Paano ba yan? Huwag ka na mag-a-absent sa school ha. Itatabi ko ng sobrang pera dito para may pangbaon ka ng 1 linggo sa school. Basta gagalingan mo lang ang pag-aaral palagi para hindi mo maranasan ang hirap na dinadanas ko sa pangingisda. Mas maganda pa ding may pinag-aralan para ikaw makakapili ng trabaho na gusto mo. Maliwanag ba apo? Sabi ng matanda. Opo lolo, huwag po kayo mag-alala.
Mas lalo ko pong gagalingan ng pag-aaral ko at sisikapin ko pong mapataas ang mga marka ko at magka-award pagkatapos ko ng grade 6 para naman po pag-akyat ko sa stage ay ikaw magsasabit ng medal sa akin. Nakangiting sabi ni Paul sa kanyang lolo. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na silang umuwi ng bahay at agad nagpahinga. Sobra din kasi silang napagod kanina sa pangingisda. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan ay maagang nagising itong si Paul dahil nag-asikaso siya ng kanyang babaunin sa school. Excited kasi siya na pumasok at muling makita ang kanyang mga kaklase. Lolo, papasok na po ako sa school. Nagluto na po ako dyan. Kumain na lang po kayo mamaya. Nasa lamesa po ang pagkain. Sabi niya sa kanyang lolo na nakahiga sa papag. Siya, sige po. Pasensya na at hindi ako nagising na maaga. Pero tama yung ginawa mo na nagluto ka ng pagkain mo. Para kung sakaling mawala man ako sa mundo, ay hindi ka na mahihirapan sa mga gawaing bahay dahil may alam ka na. Sabi pa ng matanda. Agad namang umalis na itong si Paul at naglakad papuntang school. Malapit lang naman kasi ang kanilang paaralan sa kanilang bahay kaya nilalakad lamang niya yon. Ilang minuto lang ang lumipas at agad nang nakadating itong si Paul sa kanilang paaralan. Nakasalubong niya doon ang kanyang 3 kaklase na mga bully sa school. Andito na pala si Paul. Mukhang may baon ka ata ngayon at nakapasok ka. Sigurado ako mga tol, isda na naman ang ulam niyan. Natatawang sabi ng isang kaklase niya. Mali ka tol. Tingin ko, ang ulam niya ay mantika at toyo lamang. Kasi yun ang paborito niyang ulam. Sabi ng isa pa. Mali kayo tol. Tingin ko, ang ulam niya ay tubig asin. Pakain kasi ng aso namin yun. Tingnan mo naman kasi ang suot ni Paul. Parang busabos na lumabas sa imburnal. Natatawang pangmamaliit pa ng isa. Dahil sa ginagawang pangmamaliit na mga ito ay hindi na napigilang sumugot ni Paul. Hindi na niya kasi kinakaya ang pangmamaliit na ginagawa ng mga ito sa kanya. Ang yayabang nyo naman, porke ba may kaya kayo sa buhay ay lalait-laitin nyo na ako? Di nyo naman dapat gawin sa akin yan. Dahil lahat ng binabaon ko dito sa eskwelahan ay pinaghihirapan namin pagtrabahuan ng lolo ko. Kaya sana naman wag nyo palaging minamalit ang buhay namin. Dahil wala naman akong ginagawang masama sa inyo, diba? Total, nasabi nyo ng lahat ng panglalait nyo para sa akin. Maiwan ko na kayo at papasok na ako. Ayaw kong makipag-away sa inyo. Sabi ni Paul sa mga kaklase. Nagsasabi lang naman kami ng totoo, Paul. Isa ka lamang hamak na uri ng tao na walang mararating sa buhay. Kahit kailan, mangingisda ka pa din. Natatawang sabi ng mga ito pero hindi na lamang pinansin niyon ni Paul. Dahil sa mga naranasan ni Paul na pangmamaliit sa kanya ay labis siyang nagsikap sa pag-aaral. Hanggang sa makatapos siya ng high school ay hindi siya nawala sa honor at palagi siyang may award. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtatapos sa high school ay bigla siyang kinumpronta ng kaklasing si Bobby. Hoy Paul, ano? Anong plano mo pagkatapos natin ng high school? Mag-aaral ka ba ng college o hindi ka na magtutuloy? Naku, bakit ko pa nga ba tinatanong yan? Siguro, malamang sa malamang hindi ka na makakapag-aral. At sigurado ako mangingisda ka na lang. Nakakaawa ka naman. Bakit ba kasi pinanganak kang mahirap? Pangmamaliit na sabi ng kaklase. Pwede ba Bobby? Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Tsaka wala ka nang pakialam kung mangisda man ako o kung anong plano ko sa buhay. Kaya wala ka nang pakialam doon. Maiwan na kita. Sabi ni Paul bago tumalikod sa kaklase. Tatalikod ka na naman sa akin. Okay lang, umalis ka na. Basta good luck na lang sa iyo sa muli nating pagkikita makalipas ang 6 na taon. At sinisigurado ko sa iyo na isa na akong matagumpay na arkitekto. At ikaw, sigurado ako na mangingisda ka pa din pag nagkita tayong muli. Huling sabi ng kaklase bago tumalikod na din.
Sobrang namang nasaktan itong si Paul dahil sa sinabi ng kaklase. Ngunit kailangan niyang tanggapin lahat ng pangmamaliit nito dahil totoo naman ang lahat ng sinasabi nito. Hindi siya makakapag-aral sa kolehiyo dahil hindi niya kakayanin ang bayarin sa school. Kaya naman matapos ang kanilang graduation ay nagkatotoo ang sinabi ng kanyang kaklase na magiging mangingisda lamang siya. Lolo, mauna na po ako. Papalaot na po ako para makadami ako ng huling isda. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko na po mag-isa. Magpahinga naman po muna kayo ngayon dahil napansin ko po na nahihirapan na din kayo. Ako naman po ang bahala sa inyo ngayon. Yung pagkain niyo po, andun po sa lamesa. Pinagluto ko na din po kayo. Mauna na po ako sa inyo. Pagpapaalam ni Paul sa lolo. Naku apa, salamat sa pag-aasikaso ah. Pasensya ka na at hindi talaga kaya ng katawan ko na sumama sa pangingisda ngayon. Pasensya na muli ha. Pagpapasensya ng kanyang lolo. Naku lolo, okay lang po yun. Mabuti pong magpahinga na lamang po muna kayo. Ako na muna pong bahala sa lahat. Siya sige na po, mauna na po ako lolo. Huling sabi ni Paul bago tuluyan nang umalis. Nang araw na yun ay sobrang dami ng isdang nahuli ni Paul. Iba't ibang klase ng isda ang kanyang nahuli, kaya naman ay madami siyang kinita ng araw na iyon. Habang nagpapakilo siya ng isda ay may lumapit sa kanyang isang ali. Iho, bakit hindi mo subukan na ikaw mismong magbenta ng mga huli mong isda sa palengke? Mas malaki ang tutubuin mo. Sayang naman at magkano lang ang kilo dito niyan. Eh kung ikaw ang magbebenta sa palengke, tsak na triple pa ang kikitain mo. Sabi ng ali sa kanya. Dahil sa kuryosidad ay nagtanong itong si Paul sa ali kung paano niya maiibenta ang isda sa mahal na halaga. Naku iho, kung ang presyo ng 1 kilo ng isda dito ay 100 pesos, eh kaya mong ibenta yan sa palengke ng 250 to 300 per kilo. Lalo't sariwang-sariwa yan. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Nagbebenta din ako sa palengke sa bayan at mga baboy naman ang binebenta ko. Basta maganda ka lamang ng pera para sa renta at ako nang bahalang kumuha ng pwesto para sa iyo, sabi ng ali. Dahil sa sinabi ng babae, ay nakipagtulungan siya dito upang masubukan ang negosyo na naisuggest nito. Mabuti lamang at may ipon silang pera ng kanyang lolo na gagamitin niyang pambayad sa renta at pangpuhunan. Sa kabutiang palad naman ay mabilis silang nabigyan ng pwesto sa palengke sa tulong ng ali. Sinugal nila ang kanilang lahat ng pera para sa negosyo na itinayo nila. Lahat ng nahuling isda ni Paul ay dinediretso niya sa kanyang pwesto upang doon ibenta. Mabuti na lamang at pumatok ito sa mga tao at mabilis na lumago ang kanilang negosyo. Hanggang sa nagkaroon na din sila ng iba't ibang customer na mga may-ari ng mga restaurant at hotel. Sila na din na nagsusupply ng isda dito na naging daan upang mas lumaki lalo ang kanilang kita at mas mabilis na makaipon sa bangko. Dahil doon ay naging maalwan ang kanilang buhay na maglolo. Ang dating mga bagay at pagkain na hindi nila mabili ay kayang-kaya na nilang bilhin. Samantala sa kabilang banda naman, isang araw ay bigla siyang nakasalubong ng mga dati niyang kaklase. Kitang-kita siya ng mga ito na may buwat-buwat na isda. Oy, long time no see. Di ba ikaw si Paul, yung dati naming kaklase? Sabi ng dati niyang kaklase. Oo nga no, siya nga si Paul, yung dati nating kaklase na mangingisda. Hanggang ngayon ba naman mangingisda ka pa din? Nakakaawa ka naman. Di ka na talaga umasenso sa buhay, no? Pangmamaliit na sabi ni Bobby. Hindi na lamang umimik si Paul sa pangmamaliit na ginagawa ng kanyang mga dating kaklase at tanging ngiti lamang ang ipinukul niya. Hoy Paul, kung di ka sasagot, gusto lang namin ipaalam sa'yo na mayroon tayong reunion sa Sabado. Sagot ka kung sasama ka. Oo o hindi. Mayabang na tanong ni Bobby. Dahil doon ay sumagot na itong si Paul. Ayaw niya kasing tumulad sa mga ito na bastos.
dahil magmumukha lamang din siyang bastos kung hindi niya sasagutin ang tanong ng mga ito. Okay lang, sasama ako, walang problema. Saan ba gaganapin ang reunion natin? Tanong niya sa mga ito. Diyan lang sa sikat na hotel malapit sa bayan. Total, pamilyar ka naman siguro dun at naglalako-lako ka din naman ng mga isda dun. Natatawang sagot pa ni Bobby. Tumango na lamang si Paul bilang tugon sa dating kaklase bago tuluyan nang umalis. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng kanilang batch reunion. Lahat ay dumating na sakay ng kani-kanilang kotse at tanging si Paul lamang ang nakasakay sa bisikleta. Agad siyang pinagtawanan ng mga dati niyang kaklase dahil siya lang daw ang hindi umasenso sa buhay at siya lang ang walang sasakyan. Bakit naman bisikleta lamang ang dala mong sasakyan, Paul? Wala ka man sasakyan man lang na kotse? Sa bagay, bakit pa nga ba namin tinatanong? Isa ka lang hamak na mangingisda. Panginsulto ng kanyang mga kaklase. Napayaw ko na lamang itong si Paul dahil sa pangmamaliit ng kaklase. Hindi niya nalang pinansin ang mga ito dahil ang gusto lang niya ay magsaya. Habang minamaliit itong si Paul ay biglang may dumating na magarang sasakyan. Bumaba doon ang isang tila may kayang babae. Lumapit dito ang mga tauhan ng hotel at nagbigay galang. Ito pala ang manager ng hotel. Naglakad dito papasok ng hotel. Ngunit bigla itong napigilan nang makita itong si Paul. Oh my God, andito pala kayo Sir Paul. Kamusta po? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng manager. May reunion lang kami dito ng mga batchmate ko. Naimbitahan lang ako. Sagot ni Paul nang nakangiti. Maya-maya pa'y sumingit naman ng mayabang niyang kaklase. Magkakilala kayo? Paano mo nakilala ang kaklase kong ito na isang hamak na mangingisda lamang? At bakit mo siya tinawag na sir? Tanong ng mayabang na kaklase ni Paul sa manager. Paano ko po hindi makikilala si Sir Paul? Siya lang naman ang may-ari ng malaking bilihan ng mga isda sa lugar na ito. Siya din ang supplier namin ng mga iba't ibang isda na niluluto namin dito. Sobrang yaman niya ni Sir Paul. Hindi niyo po ba alam? Sabi ng babae. Dahil sa narinig ng mayabang na kaklase ni Paul ay halos magunaw ito sa kinatatayuan. Hindi niya inakala na ang minamalit niyang mangingisda ay sobrang yaman pala at supplier pa ng malalaking negosyo tulad ng mga hotel at restaurant. Lahat naman ay namangha dahil sa naabot ni Paul. Hindi nila inakala na ang dating mangingisda na minamalit nila ay mas mayaman na sa kanila ngayon. Tunay nga na hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging lugmok ang ating buhay. Basta matuto lang tayong magsipag at dumiskarte sa buhay at paniguradong aasenso din tayong lahat sa mahirap nating pamumuhay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.